Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Nagmamaganda rin yung kachismosang Kim Pao. Wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay patungkol po dito sa project ng Kim Pao at para bang yes, hindi talaga bibitawan ng ABS-CBN sila Kim and Paolo. Kasi panay po ang paramdam nila tungkol sa Kim Pao. Kasi kung wala na po talagang Kim Pao, kumbaga ay tapos na, wala pong pagpaparamdam na magaganap, di ba? Anyway, bago tayo mag-start sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo na ating subscribe button at notification bell na nariyan sa baba upang kayo ay maging updated at ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim Chiu and Paolo Avellino, sagot na po natin yan. And eto na nga, kagabi pinag-uusapan natin etong pa-save the date ni Miss Carl, di ba? Ang date is February 1 na para bang may pasabog, may matinding pasabog sila sa Kim Pao. Kasi usually naman, Kim Pao ang ayuda nitong si Miss Carl. Pero may mas matindi pa na ayuda si Miss Carl kasi panay po ang kanyang post at pagpaparamdam bukod dyan sa save the date na yan na nakakawindang kasi nawindang yung mga fans. Ano ba to? Save the date na yan? Project or wedding na ng Kim Pao? I-announce na ba nila ang kasal ng Kim Pao? Huy! Pero since may bagong post si Miss Carl, ito natatanggap ko na project po ito for Kim and Paolo. I don't know lang kung ipapalabas na ba sa Free TV ang The Alibay or may bago silang project na hahawakan. May bago silang project ng Kim Pao na inaasikaso at inaatupag ngayon. Sana bagong project, doble-dobleng sorpresa at ayuda project din ipalabas na sa Free TV. Ang The Alibay kasi yung mga fans ay gusto rin pong maipalabas ang The Alibay sa Free TV kahit every Saturday daw. So sana kasama po ang The Alibay sa mga nakalinya, mga naka-line up na ipapalabas po ng ABS-CBN sa Free TV this 2026. And dahil ang post ni Miss Carl ay tila paiwatig na next project ng Kim Pao, tuloy-tuloy kasi yung kanyang post, ay nakakatuwa dahil totoo na tama tayo, hindi pa bibitawan ng ABS-CBN ang Kim Pao at si Paolo pinaninindigan yung hindi siya mapapagod na makatrabaho si Kim Chiu. So nandoon yung pag-break niya ng sariling record na hindi nagpapaulit-ulit ng project sa isang love team. Kumbaga ayaw niyang matali sa love team at makulong doon. Pero pagdating kay Kimi, sabi niya, hindi siya mapapagod na katrabaho ito. And ayun nga, fourth project together. Then sana may pa-fifth and so on and so forth pa. Sabi sa inyo hindi po bibitawan ng ABS-CBN. Bukod sa pasasalamat natin kay Paolo Avellino, di ba? Thank you so much din sa ABS-CBN. Hindi sila nagbabalak, hindi nagbabalak na paghiwalayin at buwaghin ang Kim Pao. Kasi ano naman ang reason para buwaghin nila ang Kim Pao, di ba? Mga bashers, maiingay lang naman ang mga yan, pero ang totoo niyan, wala naman po silang magawa para po pabagsakin ang Kim Pao kasi mas malakas ang puwersa ng mga fans. Patuloy po na pinapatunayan ng mga fans na talagang sila Kim and Paolo ay hindi po basta-basta. Maraming nagmamahal po sa kanila. Ang fandom nila ay hindi basta-basta, di ba? Kasama na sa pagpo-promote. Kaya sa mga nagdiriwang lang, ngayon pa lang, natapos na daw ang era ng Kim Pao dahil walang pinag-uusapan na project. Hintay lang kayo dahil may matinding paayuda si Miss Carl for sure niyan sa mga susunod na araw at lalo po sila Kim and
Paolo. Ayan. O, nasa na yun nagsasabing malulobat na ang Kim Pao sa 2025. O, mabot na po sila ng 2026 at mukhang aangkinin pa rin po nila ang taong ito. Anyway, dumako naman tayo sa komento ni Ma'am Helen Santos. Sabi niya, hindi na para pagselosin si Kim. Si Janine, alam ni Kim na siya ang pinili ni Paolo, kaya kayo mga bashers, huwag niyong bigyan ng kahulugan ang nangyari sa party ng isang boss ng Channel 2. Alam naman ninyo, matagal nang sinabi ni Paolo, ayaw niya ng talande. Ayaw niya sa talande. Kaya kayo mga basher, biski pa. Anong sabihin ninyo, hindi para pansinin si Kim ang mga sinasabi ninyo. Ang tagal na ninyong sinisiraan sina Kim and Paolo, nagtagumpay baga kayo ha? Wali, di ba? Kaya ibahin naman ninyo ang sirain nyo. Ang tagal na ninyong ginagawa ang kakasira ng dalawa. Nakakahiya. Nakakahiya na kayo. Nakakaawa naman kayo talaga. Magbago na kayo 2026 na ganyan pa rin kayo ha? Alam naman ninyo na ikakasal na ang dalawa. Alam nyo, mainit yan. Mainit yung usapan na ikakasal na talaga ang Kim Pao. And nai-excite tuloy ako lalo. Kailan kaya yan? Sana ma-announce na, no? Samantala, sabi naman ni Ma'am Walhati Tinedero, magandarang umaga. Ay, gabi. Tingin ko noon pa man may ganyang ugali si Janine. Noon sa GMA pa siya, nai-insecure siya sa mga artistang kasama niya sa GMA, kaya lumipat sa ABS kahit iniwan niya si River na dati niyang boyfriend. Alam niyo, nakaka-shock na ang ganda naman niya. No, hindi natin yan hindi natin yan tawag dito. May tatanggi. Maganda si Janine. Pero may insecurities. Like, nai-insecure siya. Hindi niya maiwasan. Yung appearance daw, achievements, ayan. Pero good for her na niyayakap niya insecurities na yon. Aminado siya. Pinipilit niya sa sarili niya na kontrolin yon. Yun naman ang maganda. So, talaga sana tuluyan na po niyang iwasan yung ganun kasi wala pong magandang ibubunga yan. Para matigil na din yung bashing kay Kimi. Kasi yung kanyang mga fans pinupunterya itong si Kim Chu. So, sa ganung paraan, 'di ba? Matitigil yung bashing kasi nakikita nila as rival, kalaban si Kimi. Kung hindi sana sila inggit sa nararating ni Kim Chu, hindi sila naiinggit sa achievements ni Kimi, di sana hindi nila sinisiraan si Kim, hindi hinihila pababa, sana walang bashing. Kasi almost po ng bashers ni Kimi ay kampo nila. Alam niyo yon? Ang mga netizens, madalang lang po naman mabash si Kim Chu kapag nagkaroon lang ng incident sa Showtime. Pero yung araw-araw na bashing mula po sa kabilang kampo or kampo ng fandom niya ni Janine. So, sana mawala na yung insecurities na yan. Yan lang ang talaga, ang main reason ng bashing kay Kimi. Kim Chu don't deserves all the hate. Hindi talaga niya deserve yung mga bashing po sa kanya. Napakabuting tao ni Kim. Wala po siyang ginagawang para makapang-apak na ibang tao, ng anumang masama sa ibang tao. Actually, napaka-generous pa nga po ni Kim. Samantala, sabi naman ni Tina La Forteza, paano ma-insecure kay Kim? Sabi niya noon, mas maganda siya sa ipinalit sa kanya. Paano may insecure? Edukada dahil graduate ng college. Alam niyo, minsan, hindi naman siguro bago sa inyo na tayo po ay kumakain din ng atin pong sariling mga salita. Parang kinakain mo lang din lahat ng iyong sinasabi because yun yung gusto mong mangyari sana. Pero lumalabas yung katotohanan. So, ayun. But don't get me wrong. Hindi naman masama ang ma-insecure. Lahat naman tayo nakaramdam po ng inggit sa iba. Nasa sa atin lang po yun kung paano natin i-handle.
Kung pipiliin ba natin maging toxic or pipiliin na maging gawing inspirasyon na lang ang mga bagay na gusto sana nating makamtan, kagaya ng nakakamtan ng iba o nung taong kinaiinggitan natin. So, sana matuto pong i-handle ng maayos yon at huwag pilian magpaka-toxic. Grabe, 2026 na and sana tigilan na nila si Kim Chiu. So, yun lang po muna ng ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kita kas po muli sa susunod natin mga chikas. Maraming pong salamat.